sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May mga bagay sa ating buhay na akala po natin ay makakatulong sa atin, kaya naman kapag ito'y ating naririnig ay agad nating sinusunggaban. Ngunit minsan ang mga bagay na akala natin ay siyang makapagpapagaan ng mga dalahin natin ay siya din palang mismo magiging dahilan ng malaking problema. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi o araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rogelio. Nakatira sa isang probinsya sa may Luzon. Mahilig makinig ang mga apo ko sa inyong programa. Dahil gustong-gusto nilang mga nakakatakot na kwento, kaya naman giliw na giliw sila sa inyo. Dahil na din sa kanilang pakikinig, kaya naman naengganyo ako na magpadala din ng aking kwento sa inyo. Naibahagi ko na ang istoryang ito sa aking pamilya at maging sila ay hinimok din ako na i-share sa iba ang aking karanasan. Marahil ay madami sa inyo ang hindi maniniwala sa aking kwento, lalo pa nga at moderno na ang panahon natin sa ngayon. Lahat yata ng bagay ay maaari nang masagot at masolusyonan ng teknolohiya. Ngunit noong kapanahunan ko ay sa ibang bagay kami umaasa, lalo na sa pag-usapang pagpapagamot. Simula bata pa lamang ako ay dito na ako sa probinsya naninirahan, kaya naman namulat din ang aking mata sa mga kaugalian dito. Isa na nga dito yung tinatawag na faith healers. May isa kasing kilalang faith healer dito sa aming lugar. Imbis nga naman kasi na pupunta sila sa malalayong ospital, ay doon na sila sa mas malapit, lalo na kung mga simpleng sakit lang naman ang kanilang iniinda. Kilala sa lugar namin bilang magaling na manggagamot si Ka Fernan, hindi niya tunay na pangalan. Kaunting dasal lamang at paglalagay ng mga tila dahon-dahon ay siguradong mawawala na ang sakit ng sinumang nagpapagamot sa kanya. Pero sabi nga nila, kung may mabuting nasasabi sa iyo ang ibang tao ay hindi maiiwasang meron din silang maiisip na mali o masama sa iyo. Bukod kasi sa kanyang galing, usap-usapan din sa aming baryo noon na kaya daw nagagamot ni Ka Fernan ng mga sakit ay dahil sa humihiram daw siya ng kapangyarihan sa demonyo. Ayon sa ilang mga old-fashioned na matatanda sa amin, ang mga kakaibang dasal na binabanggit nito sa tuwing nanggagamot siya ay lengguwahe daw ng mga masasamang espiritu, at ito daw talaga ang tumutulong upang mawala ang sakit ng mga nagpapagamot dito. Pero syempre, hindi ito pinapansin ng ibang mga kabaryo namin dahil para sa kanila ay mabuting tao si Ka Fernan at ang kaisa-isang tao na maaaring makatulong sa kanila. Sa totoo lang po ay mabait naman talaga si Ka Fernan. Sa tuwing nakikita ko nga siya ay lagi akong binibigyan nito ng mga candy at madalas din siyang kakwentuhan ng ilang mga matatanda sa amin. Isa pa ay tuwing may nagpapagamot sa kanya, lalo na kung kabaryo namin ay bihira siyang tumanggap ng bayad. Sapat na daw sa kanya ang nakatulong siya sa kanyang mga kalugar. Gusto raw niyang gamitin ang ibinahaging regalo sa kanya ng Panginoon upang mapagaling ang mga taong nangangailangan ng tulong.
Mabait po si Ka Fernan at para sa tulad ko ay hindi siya yung tulad ng sinasabi ng aming mga kabaryo. Kaya naman kahit na ilang ulit nilang sabihin na sa masamang paraan niya nakukuha ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling ay hindi talaga ako naniniwala. Bukod po sa mga sakit ay kilala din si Ka Fernan bilang magaling na manggagamot sa mga kakaibang pangyayari. Tulad ng mga nasapian daw ng mga duwende o di kaya naman ay yung mga ginugulo ng mga masasamang elemento. Para sa ilan sa amin na mga kalugar niya, isa siyang biyayang hulog ng langit na siyang tumutulong sa amin. Ngunit may kasabihan nga tayo na lahat ng bagay ay hindi natin nakukuha ng libre. Madalas ay may kapalit ito na siyang mas malala pa sa kung anong ibinigay sa iyo. Habang nagtatagal po kasi na nanggagamot si Ka Fernan at habang lumalaki din ako, napapansin mo na parang unti-unti ay nanghihina siya. Ayon sa mga kamag-anak niya ay madalas na din daw itong nagkakasakit kumpara noon. Hinala nila ay dala ito ng kanyang katandaan at ng kanyang ginagawa. Akala po namin ay ayos lamang ito dahil nakikita namin na nakakaya pa niyang gawin ang mga dati naman niyang ginagawa, ngunit nagkakamali pala kami. Isang gabi na may isinugod sa kanilang bahay ay doon nagbago ang lahat para sa aming lahat. Nagising ang buong baryo na may nagmamadaling isugod na isang babae sa bahay ni Ka Fernan. Tila wala ito sa sarili at nagwawala habang hawak ng mga kasama nito. Halos lahat yata kami ay nakadungaw sa aming mga bintana upang malaman ang mga nangyayari. Ngunit tanging mga hiyaw at kakaibang salita lamang na hindi namin maintindihan ang aming naririnig mula sa bahay ni Ka Fernan. Ewan ko ba kung bakit, pero sa bawat namumutawing salita mula sa babaeng yon ay nagdadala ng kakaibang kilabot sa aking buong pagkatao. Idagdag pa dito ang tila galing sa ilalim ng lupa na mga tawa nito. Mga ilang oras din ang tinagal ng ganong eksena bago tuluyang natahimik ang aming paligid. Paglabas ng babaeng kanina lamang ay nagwawala ay tila hinang-hina ito habang inaalalay ng kanyang mga kasama. Kasabay nilang lumabas noon sa kanyang bahay si Ka Fernan na ng mga panahong yun ay parang may iniindang sakit na. Bagaman kasi at nakangiti ito ay halata sa mukha niya na napapangiwi siya. Kaya naman pagkaalis ng kanyang mga bisita ay agad kaming lumapit sa kanya upang kumustahin siya. Tanging ngiti lamang ang kanyang isinagot sa amin bago siya alalayan ang kanyang mga kamag-anak papasok sa kanyang kwarto. Gusto po sana naming magtanong ukol sa kanyang kalagayan. Ngunit alam namin kailangan din niyang magpahinga. Sa isip namin ay may bukas pa naman upang makausap ang manggagamot naming kabaryo. Ngunit nang dumating ang kinabukasan ay hindi pa din namin nasilayan si Ka Fernan. Ang mga individual na nais magpagamot sa kanya ay hindi din niya inasikaso noon. Ayon sa kanyang mga kamag-anak ay hindi pa din daw maganda ang pakiramdam nito at kailangan ng iba yung pahinga upang muling makapanggamot. Nag-alalaman kami sa kanya ay wala namang kaming magawa kundi ang maghintay lamang hanggang sa maging maayos ang kanyang kalagayan. Pagkalipas ng mga isang linggo ay doon lamang lumabas si Ka Fernan ng kanyang bahay. Pero ang nakapagtataka lamang ay parang may nag-iba na sa kanya. Nakaupo lamang siya sa may upuan sa labas ng kanilang bahay at nakatulala sa kawalan. Tuwing may lalapit sa kanya mga tao ay inaangilan niya ito na para bang galit na galit ito. Simula noon ay halos wala nang nagpupunta sa kanya upang magpagamot dahil hindi na rin siya tumatanggap ng sinuman. Tikom din ang bibig ng kanyang mga kasama sa bahay sa tuwing tatanungin kung bakit naging ganon ang matandang manggagamot. Nalulungkot lamang din kasi kami noon sa isiping ang dating mabait na si Ka Fernan na kilala namin ay naging tila bugnutin at hindi na malapitan ng tao. Akala namin ay magiging maayos din ang lahat pagkalipas ng ilang mga linggo o buwan, ngunit isang gabi nagulantang kaming mga malalapit sa bahay nila Ka Fernan.
nang makarinig kami ng mga kakaibang ingay. Parang may nagwawala sa loob ng kanilang bahay at umaangil na nilalang na malayong malayo naman sa tunog ng isang tao. Dala na rin ang pagkabahala sa kung ano ang nagaganap sa kanilang tahanan. Ay may ilan sa mga kapitbahay ang nagtangkang pumasok sa bahay ni Ka Fernan. Ngunit bago pa man sila makarating doon ay nag-iiyakan at nagsilabasan ang kanyang mga anak na akala mo'y takot na takot ang mga ito. Ikinandado ng mga ito ang pintuan na para bang may pinipigilan sila na makalabas dito. Paulit-ulit nilang sinasabi na hindi si tatay ang nasa loob, hindi siya yan. Pinakalma naman muna namin sila dahil hindi sila makausap ng matino. Nanginginig ang kanilang buong katawan at hindi makapag-focus ang mga paningin nila sa amin. Panay ang lingon nito sa kanilang bahay na akala mo'y anumang oras ay may lalabas na kakaibang bagay dito. At nang medyo kumalma na sila ay tinanong namin sila kung ano nga ba ang nangyayari at bakit tila tuliro sila kanina. Tahimik lamang ang mga ito noong una bago nagsabing hindi na nila kaya pang manatili kasama si Ka Fernan. May kung anong bagay daw na nasa loob ng kanilang tatay at nais daw sila nitong saktan. Nang tanungin naman sila kung ano ang bagay ang tinutukoy nila, ay hindi sila makasagot sa amin. Ang huling narinig lang namin sa kanila ay aalis na sila at hindi na babalik pa sa bahay na yon. Tulad nga ng kanilang mga binitawang salita noong nakaraang gabi, kinabukasan ay mabilis silang nag-alsa balutan at umalis sa lugar na yon. Si Ka Fernan ay tahimik lamang na nakamasid sa kanila. Awang-awa naman kami sa matandang manggagamot dahil may sakit na nga ito, ay nagawa pa itong lisanin ang kanyang mga kapamilya. Kaya naman nagkasundo kami na aalagaan namin ito hanggang sa gumaling na ito at makabalik sa kanyang ginagawang hanap buhay. Sa mga sumunod na araw, ay nagsalit-salitan kaming magkakapitbahay sa paghahatid ng pagkain sa matanda. Minsan ay titingnan lamang nito ang mga yon, ngunit may mga pagkakataon na kumakain naman siya. May ilang taga doon na nagpresenta na siyang magpaligo dito dahil nga tila hindi na nito inaalagaan ang kanyang sarili. Tuwing lalabas sila matapos ng kanilang ginawa ay laging sinasabi ng mga ito na may mga pasa at bukol daw madalas sa kanyang katawan si Ka Fernan. Hindi naman daw ito sumasagot sa kanila kapag tinatanong at tila nga tuluyan na itong nawalan ng kakayahan na makapagsalitang muli. Imposible namang may nananakot dito dahil nga wala na itong kasama sa bahay. Napuno ng pagtataka ang aming isipan sa bagay na ito. Kaya naman nagpa siya ang isa naming kapitbahay na manatili ng isang gabi sa bahay nito upang malaman kung ano ang sanhi ng mga pasang yon sa kanyang katawan. Nang gabing yon, habang nasa kahimbingan ako ng tulog, ay 3 malalakas na katog sa aking bintana ang gumising sa akin. Bagaman at antok na antok pa ako, ay wala akong nagawa kundi buksan ang bintana dahil sa walang patid ang ginagawang pagkatok na yon. Pupungas-pungas pa ako na bumangon at binuksan ang aking bintana. Nawala lahat ng antok ko. Nang pagbukas ko ng bintana ay ang nakangising mukha ni Ka Fernan ang bumungad sa akin. May bahid ng dugo ang kanyang kamay habang nakaamba pang kakatuksana. Agad kong hinila ang kanyang kamay at tinignan kung may sugat ito ngunit wala naman. Wala akong nakita na kahit na anong galos sa kanyang kamao. Sinabihan ko siya na hintayin ako sa labas upang masuri ang buong katawan niya. Baka kasi sa ibang bahagi nito nanggagaling ang dugong yon. Ginising ko din noon ang aking mga magulang upang ipagbigay alam ang aking nasaksihan. Agad silang sumama sa akin paglabas. Ngunit pagdating namin doon sa likod bahay kung saan makikita ang aking bintana ay wala na si Ka Fernan. Agad kaming nanakbo sa kanyang bahay, bukas na ito. Tinawag ko ang kapitbahay naming nagpresentang magbantay ng gabing yon sa matandang manggagamot pero wala kaming tugon.
na nakuha mula dito. Nakakaramdam na ako ng panahong yon ng kakaibang kaba habang naglilibot sa bahay ni Ka Fernan. Malakas na tili ng aking inay ang bumasag sa aking tila na tutulalang isipan. Agad kong pinuntahan ang pinanggalingan nito. Nakita kong nakaupo sa sahig si inay habang tinitingnan ang dugoang katawan ng aming kapitbahay. Bagaman at natatakot na ako ng oras na yon ay agad kong nilapitan ang aming kapitbahay upang suriin ito. Napahinga ako ng maluwag nang maramdaman na humihinga pa ito at nakita kong galing sa ulo nito ang dugo. Sa paligid nito ay may bakas ng basag na bote. Nang dumating ang aking itay ay pinagbigay alam nito na hindi na niya nakita sa bahay na yon si Ka Fernan. Agad naman naming isinugod ang aming kapitbahay sa paggamutan. Malayo man ito ay hindi na namin inalintana pa ang bagay na yon sapagkat mas mahalaga sa amin ang magamot ang aming kapitbahay. Naiwan si inay upang ipagbigay alam sa mga kamag-anak niya ang lahat ng pangyayari. Pagdating naman namin doon ay agad siyang naasikaso at nabigyan ng lunas. Nang magkamalay siya ay tinanong namin kung ano ang nangyari sa kanya. Base sa kanyang pagsasalaysay, natutulog daw siya sa isa sa mga kwarto doon nang magising siya dahil narinig niya ang tila kalabog mula sa kwarto ni Ka Fernan. Agad siyang nagtungo doon upang malaman kung ano ang nangyayari, ngunit nataranta daw siya nang makitang inuumpog ng matanda ang kanyang ulo sa may pader ng kwarto. Agad niyang nilapitan ito at iginaya sa upuan doon. Kukuha daw sana siya ng panlagay sa ulo ng matanda dahil may bukol ito, ngunit nagulat siya nang bigla na lamang may kung anong matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo. Bago daw siya tuluyang mawala ng malay ay nakita pa niya nakakandi-kandirit na lumabas ng bahay si Ka Fernan habang duguan ang kamay nito. Matapos naming marinig ang bagay na yon ay wala ni isa man sa amin ang nakapagsalita. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari kay Ka Fernan. Simula nang gamutin niya ang tila wala sa sariling babaeng yon, ay nagbago na ang kanyang mga ikinikilos. Nang dumating ang mga kamag-anak ng aming kapitbahay ay umuwi na din kami. Nakita na nagkakagulo ang mga kabaryo namin. Nawawala daw si Ka Fernan. Sabi ni inay ay hindi daw ito bumalik sa kanyang bahay matapos siyang kumatok sa bintana ng aking kwarto. Galit na galit daw ang kamag-anak ng aming kapitbahay na sinaktan nito kaya gusto nitong mapanagot ang matanda. Ngunit hindi na daw nila makita pa ang matanda at walang nakakaalam kung nasaan na ito. May ilan na daw sa kabaryo namin na nagpunta sa mga umalis na kamag-anak ni Ka Fernan upang tanungin ang mga ito kung alam nila kung nasaan ang matanda. Hinihintay na lamang nila ang mga ito upang makakuha ng sagot. Pagdating ng mga ito ay agad nilang ipinagbigay alam na wala din daw alam ang mga kamag-anak ni Ka Fernan. Nang malaman daw ng mga ito ang nangyari sa aming kapitbahay na nagbabantay dito noong nakarang gabi ay hindi na din daw nagulat ang mga ito. Simula daw kasi nung huling panggagamot ng matanda ay nagiba na ang pag-uugali ni Ka Fernan. Nawala na raw ang mabait at mahinahon nilang tatay at tiyuhin. Napalitan daw ito ng tulala na tao kapag umaga at marahas naman kapag gabi. Nung una daw ay nagigisingan lamang ng mga ito na nakatayo sa may pintuan ng kanilang kwarto si Ka Fernan. Ngunit nang lumaon daw ay nakikita nila itong nakatayo sa madilim na bahagi ng mga silid at nakangising pinapanood silang matulog. Noong gabi daw bago sila umalis sa bahay na yon ay umabot na daw sa punto na muntikan na silang mapatay nito. Nagisingan daw ng anak nito na nakatayong muli sa madilim na bahagi ng kanyang silid si Ka Fernan. Nakangisin na parang mapupunit ang labi nito. Hindi na daw niya sana ito papansinin ngunit bigla daw tila may maliwanag na bagay na tumama sa kanyang muka. Pagtingin daw niya ay nakataas na ang kamay ni Ka Fernan at natatamaan ng sinag ng buwan ang ngayon ay nakaambang patalim sa kanya. Mabuti na lamang daw at nakatayo siya kaagad dahil bigla na lamang daw siyang sinugod nito at akmang sasaksakin
ng hawak niyang patalim. Kaya gano'n na lang daw ang palahaw niya ng iyak ng gabing yon dahil alam niya sa sarili niya na delikado na sila sa bahay na yon at parang ibang tao na ang kanilang kasama. Ayaw na daw bumalik na mga ito sa pamamahay na yon sa takot na baka maulit ang ganong pangyayari. Nang marinig namin ang kwentong iyon ay napuno ng takot ng aming mga puso. Paano kung sa kalagitnaan ng gabi ay muling bumalik sa baryo si Ka Fernan at saktan kami? Ito ang mga bagay na pumasok sa aming isipan. Dumagdag pa dito ang mga sinabi ng matatanda na yon. Na yun na daw ang kapalit ng mga himalang nagawa ni Ka Fernan bilang isang faith healer. Binabalikan at mukhang sinaniba na daw ito ng demonyo kaya naman gano'n na ang asta niya. Ayaw man naming pag-isipan ng hindi maganda ang taong dati ay malaki ang naitutulong sa amin ay hindi namin ito maiwasan. Nang panahong yon ay ang kaligtasan namin at ng aming pamilya ang siyang nananaig sa amin. At upang makasigurado na walang anumang bagay ang mangyayari sa aming baryo ay nagkaroon ng rotational ronda sa aming lugar kapag gabi. Sa mga unang bahagi ng ronda ay wala namang nangyayaring anumang kakaibang bagay sa aming baryo. Hindi din nila namamataan si Ka Fernan na gumagala doon. Tila isang misteryo para sa ilan sa amin ang biglang paglalaho niya. At kung saan kaya ito naroroon ng mga oras na yon. Habang nagtatagal na wala namang nangyayaring kahit na ano ay medyo nabawasan ang aming pangamba. At naging kampante kami na baka naman natakot na itong bumalik sa aming lugar dahil na nga sa alam nito, naggalit sa kanya ang mga taga roon. Pero ganun yata talaga ang mga kapahamakan. Kung kailan kampante ka na ay saka ito magpaparamdam. Isang umaga kasi ay nagisingan na lang namin ng mga alagang manok ng isa sa aming mga kabaryo ay magisingan nila na mga patay na. Ilan sa mga ito ay bali ang liig at ang ilan naman ay labas ang mga lamang loob na akala mo ay hinalukay ng kung anong mabangis na hayop. Bagaman at walang nakakita sa mga pangyayari dahil sa madilim ang lugar na yon. At walang ingay na narinig ang sino mang malapit sa lugar na ito. Isang tao ang kanilang naiisip na may sala sa insidente. Walang iba kundi si Ka Fernan. Kung noon pa ay mahigpit na ang naganap na pagroronda ng mga kabaryo namin ay mas humigpit pa ito sa ngayon. Alas 6 pa lamang ng gabi ay nakasarado na ang mga bahay ng mga ito sa amin. At tanging ang mga kalalakihang nagpapatrolya na lamang ang makikita mo sa kalsada. Sa totoo lang po, ay nalulungkot ako dahil tila naging pugante noon si Ka Fernan. Napakahirap isipin para sa akin na ang dating madalas na nagbibigay lamang ng candy sa akin noong bata pa ako at inaasahan ng kanyang mga kabaryo ang siyang nagbibigay ngayon sa amin ng takot. Nang gabing yon ay nakatulog ako na ito ang aking nasa isipan. Kalagitnaan na noon ng gabi nang makarinig ako ng kaluskos sa aming kusina. Tila may naghahalongkat dito kaya naman agad akong napabangon. Gigisingin ko sana ang inay at ang itay ngunit alam kong pagod din sila sa maghapong trabaho sa bukirin. Kaya naman hindi ko na tinuloy ang pagising sa kanila. Marahan ng aking mga galaw na nagtungo sa kusina. Dala-dala ang isang kandila na aking kinuha sa sala. Ay tinungo ko ang aking destinasyon. Pagdating ko sa kusina ay nilibot ko ang aking paningin, hinahanap kung saan nanggagaling ang kanina ay narinig kong ingay. Maya-maya ay muli ko itong narinig sa bahagi kung saan nag-iimbak si inay ng binurong karne. Agad kong inilawan ang bahaging yon, Papa Dudut. Hindi ko po makakalimutan ang tagpong yon sa aking buhay. Mula sa bahaging yon ng kusina ay bumungad sa akin si Ka Fernan na parang nagulat pa nga sa akin. Duguan ang muka at damit nito. Sa kanyang bibig, kagat-kagat niya ang hilaw na karne na mula sa tagauan ni inay. Nang makabawi ito sa gulat ay umangil ito sa akin.
bago mabilis na tila isang asong tumakbo patungo sa aking direksyon. Dahil sa gulat ay naiwasiwas ko ang aking hawak na kandila sa kanya. Nahakip nito ang bahagi ng kanyang muka kaya naman agad itong napatras at nabangga pa nga sa ibang mga gamit sa kusina habang hawak-hawak ang bahagi ng kanyang muka na natamaan ng apoy mula sa kandilang hawak ko. Marahil ay narinig ng aking mga magulang ang ingay na yon kaya naman ilang saglit lamang ay narinig ko ang mga yabag ng paa na papunta sa aking kinakaroonan. Nang marinig naman ito ni Ka Fernan ay nataranta itong nagtungo sa pintuan sa may likod ng aming kusina at doon ito lumabas. Ahabulin ko pa sana ito ngunit narinig ko ang tawag ni inay sa akin. Pagdating nila doon ay napasapo ang mga ito sa kanilang bibig nang makita ang kalat na iniwan ni Ka Fernan. Sinipat agad ako ni inay upang tignan kung nasaan ba ako. Nang sabihin ko sa kanya na ayos lamang ako at si Ka Fernan ang may gawa ng gulong yon ay agad namang lumabas ang aking itay. Marahil ay upang ipagbigay alam sa mga nagroronda na pumunta sa bahay ang dati manggagamot ng aming baryo. Nanatili naman kami ni inay sa bahay upang ayusin ang mga nagkalat na gamit. Tinanong ko pa noon si inay kung nakalimutan ba nilang ikandado ang pintuan sa kusina dahil doon dumaan si Ka Fernan. Ngunit sinigurado daw ni inay at itay na sarado ang lahat ng maaaring daanan nito. Nang suriin namin ang pintuan ay nakita naming sira na ang kandado doon. Nagkatinginan pa nga kami ni inay dahil papaanong nasira ng isang nanghihinang matanda ang bagay na yon. Napukaw lamang muli ang aming pansin nang marinig namin ang kaguluhan sa labas. Napatakbo kami ni inay doon at nakita namin si Ka Fernan na napapaligiran ng mga galit na mga taga-baryo. Tila mabangis na hayop ang itsura ni Ka Fernan ng mga oras na yon. Dikit-dikit na ang hibla ng kanyang buhok dahil sa mga natuyong dugo na kumapit dito. Ang kanyang damit ay sira-sira na parang hinila ito. Ang bawat sigaw ng mga taga-baryo doon ay ginagantihan niya ng matapang na pag-angil. Palipat-lipat ang tingin nito sa mga nakapaligid sa kanyang tao na para bang hindi niya kilala ang mga ito. Nasa gilid lamang kami at tahimik na nanonood. Hanggang isa sa mga kalalakihan doon ang malakas na pumalo sa kanyang ulo, dahilan upang mawalan siya ng ulirat. Nang masigurado ng mga tao doon na hindi na ito makakapanakit ay agad na tinalian ng mga ito si Ka Fernan at agad na dinala sa kanyang bahay. May ilan sa mga kabaryo namin ang umalis at pupunta daw sila sa kabilang baryo upang doon magtawag ng ibang manggagamot na makakatulong kay Ka Fernan. Ang iba naman ay naiwan upang bantayan ito upang hindi muling makatakas. Kahit na pinapauwi na ako noon nila inay ay hindi ako umalis sa lugar na yon. Gusto kong makita ang lahat ng mga gagawin nila at upang malaman din ang sanhi ng pagiging ganon ni Ka Fernan. Medyo matagal ang biyahe patungo sa kabilang baryo kaya naman nang magising ito ay wala pa ang manggagamot na inaasahan naming titingin sa kanya. Pagdilat pa lamang ng mga mata ni Ka Fernan ay ibang-iba na ito. Namumuti ang kanyang mga mata at naglalaway pa siya. May mga binanggit din siyang salita na hindi naman namin maintindihan. Halos masira na niya ang itinali sa kanyang lubid na animoy taglay niya ang lakas ng ilang nakababatang kalalakihan. Napayakap noon sa akin si inay, dala na rin marahil ng takot sa kanyang nasasaksihan. Sa nakikita kasi namin ay tila katulad na siya noong babaeng kanyang ginamot bago nagbago ang kanyang personalidad. Mga bandang tanghali na nang makarating ang manggagamot mula sa kabilang baryo. Pagkakita pa lamang niya kay Ka Fernan ay napa-sign of the cross na ito. Hindi na daw ito ang aming kaharap kundi isang masamang elemento na sumanib sa kanyang katawan. Naglabas ito ng mga kagamitan habang pinahawakan niya si Ka Fernan sa mga kalalakihan doon. Nakatingin lamang sa kanya si Ka Fernan at nakangisi na tila inaasar nito ang manggagamot sa harapan niya.
Nang magsimula ng pagdarasal ng manggagamot na yon ay nawala ang ngiti ni Ka Fernan. Napalitan ito ng mga malulutong na mura na patama sa manggagamot. Hindi naman nagpatinag ang manggagamot at nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay nanginginig na ang katawan ni Ka Fernan na akala mo ay kinokuryente siya. Humihiyaw din siya na para bang nasasaktan ito ng husto. Nang mas nilakasan ng manggagamot ang kanyang dasal, ay mas malalakas na hiyaw din ang pinakawalan ni Ka Fernan. Muling bumula ang kanyang bibig at maya-maya pa ay may isinuka itong kung anong malapot na bagay. Matapos niyang maisuka yon ay kumalma na siya at natigil ang panginginig niya. Nawalan siya ng malay at tila payapang natutulog na lamang. Ang iniluwang bagay naman ni Ka Fernan ay binuhusan ng parang tubig ng manggagamot. Matapos noon ay nagbula ito at naging tubig na lamang. Nakangiti ng binalita sa amin ito na ayos na ang lahat at napaalis na niya ang kung anumang nilalang na naninirahan sa katawan ni Ka Fernan. Nagkaganon daw ang aming kabaryo dahil sa panggagamot niya ay may epekto din sa kanyang katawan. Marahil noong ginagamot umano nito ang kanyang huling bisita ay mahina na ang kanyang katawan kaya naman mabilis na nakalipat sa kanyang bagay na yon. Bagaman daw at napagaling na niya ang aming kabaryo ay posibleng hindi na ito makabalik pa sa dati. At naapektuhan nito ang kanyang pag-iisip. Matapos naming magpasalamat sa kanya ay umalis na rin ang manggagamot na ito. Nang magkamalay si Ka Fernan ay tulala pa din po ito. Ngunit hindi na katulad ng dati na parang walang buhay ang kanyang mga mata. Matapos malaman ng kanyang mga kamag-anak na ayos na ulit si Ka Fernan ay kinuha nila ito. Ang huling balita namin ay dinala nila ito sa isang institusyon na siyang nagpapagaling sa mga kagaya ng kanyang kondisyon sa pag-iisip. Bagaman at matagal nang nangyari ito sa akin, ay hindi ko po talaga ito makakalimutan. Kahit pa nga kasi nagkaganon si Ka Fernan ay naging malaki siyang parte dito sa baryo na aking tinitirhan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras. Lubos na gumagalang, Rogelio. Ang ating matibay na paniniwala sa ating mga kakayahan ay hindi naman masama, ngunit dapat ay alam din natin sa ating sarili kung hanggang saan lamang ang limitasyon ng mga kaya nating gawin. Tandaan na kadalasan ang sobrang tiwala ay maaari ding magdulot ng kapahamakan sa ating buhay. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.